Hello mga B, eto nga pala ang kwento kahapon, yung unang sunog. Ako'y nakatambay sa inay nung hapon bandang mga 4 o'clock. Ngayon, doon sa likod ng bahay ng mga inay ay may biglang sumigaw ng sunog. Paglabas ko, sobrang laki na agad ng apoy, ang taas-taas na, nasa niyog na. Di takbo ako papunta sa amin kasi ilang bahay pa ang pagitan bago yun sa amin. Takbo ako kasi alam ko maaabot aring aming lugar kasi malapit lang dun sa pinangyarihan ng sunog. After nung nakarating ako sa amin, eh, di nag-aano na ako ng hose para ano, yung tubig ba ang sprayan ng tubig yung gilid ng aming bakod. Kasi once na naabot yun, dire-diretso na rin ang apoy kasi tuyo nga ang damo tapos kawayan, kaya mabilis maglingas at mabilis kumalat ang apoy. Dito ka na ngayon matatawa. Ngayon, yung may isang lalaki daw na tumakbo. Abay pagtakbo, ang dalalaang ay kaldero. Yun ga ay makakapatay ng apoy. Tapos eto na nga, takbuhan na ang mga tao. Kung mga taga-taga sa ang lugar na yan ha, takbon-takbo. At siguro gusto, yung iba nakikiisyoso at yung iba ay tumutulong sa pagpatay ng apoy. Ganun lang naman talaga ang mga Pilipino, 'di ba? Mahilig maka-issues. At isa na rin ako do'n, lumipat din ako ng lugar noong alam kong may bombero na, lumipat ako sa kabilang bahay, do'n sa mas malapit ang sunog. At ako ay nakaisyoso na rin at napakaraming tao na mga nakatingin na lang kasi naandiyan na nga ang bombero. At agad namang namatay ang apoy niyan. Kaya lang nagkulang ng tubig ang bombero kasi maliit lang, 'di bumalik uli sila. Ngayong araw ay sinilip ko, ay umuusok na lang ng konti. Pero ano, wag kampante gawa ng mainit ay baka mag-apoy na uli ari. Kasi yung paligid sobrang tuyo na eh. Tapos ari agbang kawayanan kaya talagang ang bilis ng apoy. Yung saglit lamang na yun, minuto lang, ay ang laki na. Diyan mo malalaman pag apoy talagang kalaban mo ay talagang walang matitira. Tupok lahat. Yung 1 minuto lang, ay grabe ang laki ng pinsala.